Parcel na idineklarang router or Wi-Fi router ay nasabat ng Bureau of Customs na dumating sa Port of Clark. Dahil ang nasabing parcel ay naglalaman ng droga na nagkakahalaga ng 212 million pesos. Nanggaling ang parcel na ito sa New Jersey, USA. Tinatayang nasa 212.5 million pesos o katumbas ng 31,250 na gramo ng illegal na substance na shabu ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Clark. Ayon sa BOC, March 21 ng kasalukuyang taon dumating ang kontrabando galing New Jersey, USA kung saan 29 na pakete ng shabu ang nakuha sa loob ng parcel na dineklara bilang router. Naglabas ng warrant of seizure and detention si BOC District Collector Sandino Erastus Austria laban sa subject shipment matapos itong magpositibo sa X-ray scanning, canine sniffing at sa chemical laboratory analysis ng PDEA. Ayon kay Austria, ito mano ang pinakamalaking drug apprehension sa Port of Clark mula noong taong 2020. Kamakailan, isa ding parcel or package ang kinumpiska sa NAIA na idineklara namang health supplement or food supplement na nanggaling sa Vancouver, Canada. Bistado sa NAIA ang mahigit 20 milyong pisong halaga ng umano'y shabu na inilagay sa isang package na idineklarang health supplements. Ang paliwanag ng suspect sa balitang hatid ni Nico Wahe. Idineklarang health supplements ang parcel na ito na galing Vancouver, Canada. Whey protein na nakasulat sa mga pakete. Ito yung mga iniinom ng mga nagpapalaki ng katawan. Pero ang laman, shabu pala ayon sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Nasa mahigit 3 kilo ito at nagkakahalaga raw ng mahigit 20 milyong piso. Nabisto ito pagdaan sa scanner ng Bureau of Customs sa Central Mail Exchange sa Philpost sa Pasay. Nung na-x-ray, yung sa image niya, merong suspicious. Pinaka-canine sweeping siya or pinaamoy sa aso. So, umupo yung aso, which means that yung is positive. May indication na positive po. Kaya binuksan po siya. Dito na hinintay ang receiver ng parcel na ang nakasulat ay Joseph Acogido. Nung claim niya, binuksan na ni examiner yung and then tinesting kit, and then dun sa testing kit lumabas na methamphetamine. Inaresto ang lalaki nag-claim, pero ayon sa kanya, hindi talaga Joseph Acogido ang pangalan niya. Ang mga ID raw na ipinakita niya ay peke. Nautusan lang daw siya ng isang kakilala at hindi niya alam na droga ang laman. Kasunod pa nga raw niyang nag-utos sa kanya papuntang Philpost, pero bigla na lang daw silang nawala. Dinala po yung ID sir na dalawa. Sabi sa akin lagyan ko lang daw ng picture. Tapos pagbalik niya nakalaminate na, sabi niya sa akin, o yan, kunin mo na yan doon. Sabi ko, ano ba to? Sabi niya sir, food supplement daw. 10,000 piso raw ang pangako sa kanya basta makuha ang parcel. Pang-uwi raw sana niya ito sa General Santos City. Ang tanong, ano ba ang parusa sa Pilipinas kapag ganitong nahuhulihan ng napakaraming droga? At saan ba dinadala ang droga na mga nahuhuli? Dito sa ibang bansa, gramo lang ng droga ang dalhin mo at mahuli sa'yo, ay death penalty or parusang kamatayan ang kakaharapin mo. Pero sa Pilipinas, sad to say, ay VIP pa sa kulungan ang mga big time drug dealer. What? At isa pa sa nakakatakot ay mga pulis mismo sa Pilipinas ang nagre-recycle at nagbebenta mismo ng mga nahuli nilang droga. Kaya minsan nakakatakot na rin sa Pilipinas. Pero guys, wala naman tayong magagawa kundi magdasal at magtiwala sa batas natin.